Hey! Alam mo ba, after 1 year ko na sinubukan na ma-monetize sa Facebook, ito yung naging resulta. Last June 2025, sadly namatay yung kuya ko. And after ng kanyang cremation, nung umuwi na kami, nagkwentuhan kami ng kapamilya ko. And isang napag-usapan namin doon is ang topic ng buhay. Kung gaano ito kabilis at dahil doon nabanggit ko sa kanila na habang nabubuhay pa tayo, dapat itry na natin gawin yung mga nasa isip natin, na mga plans natin or mga hobbies natin na gusto nating subukan. Kaya sabi ko, sige nga, try ko maging content creator. Baka magkapera pa ako doon. Di ba lahat naman tayo kailangan natin ng pera? So yun nga, sinubukan ko na gumawa ng content at mag-post sa Facebook. Nag-isip ako kung anong niche or magandang topic para sa mga videos ko. Unang naisip ko is about ghost stories and pangalawa is about comedy. Pero sa huli, ang naisip ko na topic is about Baguio or travel content. May napanood kasi akong isang video sa YouTube kung saan nagpapakita siya ng picture ng past versus yung present ng lugar nila. So naisipan ko, why not gawa ko ng content na pinapakita ko yung past ng Baguio and then yung current na itsura niya. So wala naman akong pictures kung ano yung itsura ng Baguio noon. Ang ginawa ko is naghanap na lang ako sa internet ng mga old photos. Luckily, ang dami sa internet na makikitang old photos ng Baguio. So dinownload ko yun, print ko, at pumunta sa bawat location para gawan ng content. Ang pinakaunang post ko nung nag-decide ako na talagang medyo seryosohin ko yung content creation is nung first week ng July at ito siya. After ko mag-post ng first video ko, nagulat ako kasi may ilang nag-follow sa akin. Syempre, super excited ko kasi yun yung pinakaunang legit na followers ko after posting a video. Pero pag nagbabalak kang maging content creator, dapat i-on mo muna yung professional dashboard mo, palitan mo from personal profile. So, ako nung una, meron akong around 1,900 friends. So, nung in-on ko yung professional dashboard ko, meron na agad akong instant na 1,900 from friends naging followers. So, after kong nag-post nung unang video ko ay nagkaroon ng followers, sabi ko, paano ko kaya mapapabilis magkaroon ng followers? So, nung una pa, sinubukan kong sumali sa mga follow-to-follow na group. Kung sinong hindi nakakalam sa follow-to-follow, ifa-follow mo yung isang tao, in return, ifa-follow ka rin. Pero hindi ko ina-advise yung method na yun. Siguro nagkaroon din ako ng around 50 to 100 siguro na additional followers dahil doon. Pero hindi ko na siya tinuloy after a few days of doing that. Mas i-advise ko sa inyo na maging organic yung pag-follow ng mga tao sa inyo. May mga nagtatanong sa akin after na nagpo-post na ako ng madaming videos, parang ilang weeks or months na ako na nagpo-post, sabi niya, "Uy, Matt, monetize ka na ba?" Na-monetize naman ako, pero hindi siya agad-agad. Kailangan muna na sumunod ka sa mga guidelines ng Facebook Content Monetization Program para ma-qualify ka. Una sa lahat is kailangan mo i-on yung professional dashboard mo. Second is 18 years old and above ka. And most importantly, kailangan yung content mo is original. So, original content dapat ang pinopost mo. So, let me explain later why. Aside from those basic requirements, ay may mga milestone ka din dapat na gagawin para sa content monetization. Ang pinakamadaling makuha is yung access sa Facebook Stars. Ano yun? Yun yung pwede kang makareceive ng stars or yung virtual tipping na tinatawag nila. Ang basic requirement ng Facebook Stars ay at least 500 followers, which is nakuha ko agad kasi nga yung friends ko na convert sa followers. So, more than 500 pa yung followers ko that time. Ang goal ko is yung next pa doon. Hindi lang yung Facebook Stars ang makukuha ko, pero yung mismong ma-monetize yung content ko. Ano ibig sabihin nun? So, basically, pag ma-monetize ang content mo, pag mag-post ka ng pictures, reels, text, or even yung stories mo, pwede kang makakuha ng certain amount as a reward sa mga post mo. Medyo mas mahirap ma-achieve yun kasi ang basic na requirements nun is at least 5,000 na followers.
Siyempre, mahirap magkaroon ng followers, mas lalo kung kakastart mo. Pero, naging mas madaling gawin sa akin na mag-post dahil sa Facebook Weekly Challenges. Ang mga examples nila is gaya na lang ito. Ito yung mga ginawa ko na weekly challenges ng Facebook. After ilang months of posting, na-reach ko na rin yung 5,000 followers. Pero, ang talagang hinihintay ko magkaroon ako ng access sa in-stream ads. Kahit na-reach mo na yung 5,000 followers, dapat lahat ng requirements, pasok ka. Remember yung sinabi ko kanina? Kailangan yung content mo is original. Doon ako nagkamali. Although original yung video ko, yung music naman na ginamit is copyrighted music na dinownload ko lang sa YouTube or sa Spotify. In short, copyright violation yung nangyari sa akin. Walang paki ang Facebook kung in-upload mo yan last year or even 10 years ago. Na-detect ni Facebook na yung old videos ko from years ago is my copyright violation. Nagtanong ako sa mga friends ko kung ano ba dapat ang gagawin para ma-monetize na ako kasi ilang buwan na since na nag-start ako mag-content creation. And ang advice nila, halos lahat sila, sabi sa akin, i-delete lahat ng videos ko na may content violation. Sabi ko, ang hirap gawin nun. Kasi at that time na nalaman ko yun, meron na akong 3 videos na either may 1 million views na or almost 1 million views. Siyempre, ang hirap ipindot yung delete sa mga videos na yun. Pero napag-decidean ko na i-delete na talaga yung mga videos na yun kasi araw-araw kong chine-check kung may notification na ba na monetize ako pero hindi pa rin dumadating. So that was around November. Dinilit ko yung mga videos ko na may mga copyright violation. Kung hindi ka sure kung may copyright violation or hindi, delete mo pa rin yan para mas sigurado ka. December 9, 2025. Kung saan natanggap ko na rin yung pinakamasayang notification na hinihintay ko. Tanggap na ako sa Content Monetization Program. Siyempre, ang saya-saya ko nun. At that time is nasa around 20,000 followers na yung meron sa akin nung natanggap ako sa program na to. Sa nagtatanong, ilang months or weeks ka na nagpo-post? Actually, 5 months and 1 week ako nagpo-post ng araw-araw ng 2 to 3 times a day para matanggap ako sa program na to. So, ang tanong ng lahat, madami na ba akong pera dahil sa kakapost ko sa Facebook? Wala. How I wish ganun lang kadali, no? Na may pera ka agad na malaki sa kakapost mo sa Facebook. Magkakapera ka naman talaga. Pero, yun ay kung maganda yung pinost mo or kung sinwerte ka, maging viral yung isang post mo. So, hindi lahat ng post ay nagkakaroon ng malaking kita. In reality, siguro 1 in 100 post ko ay yun yung may kikitain na pera. Sa totoo lang, yung ibang pinopost ko or majority of it, 0 hanggang siguro 0.07 cents lang ang nakukuha ko per post. So siguro mga piso or dos sa bawat post ko. Pero gaya ng sabi ko, kung may mag-viral ka na isang video, pwede kang kumita ng ilang dollars. May isa akong post na swinerte naman. Ito siya. Ito yung nakuha ko. Pero gaya ng sabi ko, parang 1 in 100 post ko lang or more ang sineswerteng kikita ng pera. Pero kahit konti lang yung income ko sa mga post ko, masaya pa rin ako. Kasi it's free money, di ba? Technically speaking, hindi naman talaga siya free. Kasi nag-effort kang mag-video, nag-effort kang mag-isip ng content, nag-effort ka rin na mag-edit ng mga post mo. Bago ka pala bayaran ng Facebook is meron silang minimum na threshold bago nila ibigay yung na ipon mong earnings mo. So, ipapasok nila yung income ko sa bank account ko. And I think yung minimum nun is $25 ang naipon mo bago pa lang nila yon ipapadala sa'yo. First time na makakuha ko ng payout from my income sa Facebook is nung February 2026 na. At ito siya. Baka nagtataka kayo
kung saan ko ginastos yung first payout ko. Siyempre, celebration kasi natikman ko yung pera galing sa Facebook at dito namin ginastos. May natira ba dun sa income ko? Wala. Inubos agad namin sa pagkain. Hindi obvious, no? Since then, hanggang second time lang ako nakakuha ng payout ko so far. So that was April and mas mababa siya compared sa first time na nakakuha ko ng income ko from posting sa Facebook. To summarize my 1-year experience as a content creator, masasabi kong it's very exhausting. At the same time, it makes me happy. Exhausting in the sense na mauubusan ka rin pala ng pwedeng i-post. Pero at the same time, it makes me happy. No? Mas lalo pag nakikita kong may mga nagla-like, may mga nag-share sa mga posts ko, at syempre pag may bagong followers. Kung iniisip mo maging content creator, mag-isip ka lang ng magandang content at isipin mong hindi nakakasira ito sa ibang tao. Ang saya ng feeling pag nakikita ko na may mga nagla-like sa mga post ko, mas lalo pag nagko-comment sila, nababasa ko po yung mga comments. Minsan hindi ko lang nare-replyan. Sa earning potential, lately for the past 3 months, bumaba yung earning potential ko. Hindi ako masyado kumikita kasi parang nag-slow down yung momentum ko na gumawa ng post. Sa mga nagbabalak dyan na maging content creator, I hope that your journey goes well for you. Pero masasabi ko lang, don't quit your day job. Gawin mo lang na as a side hustle or hobby ang paggawa ng content, pero don't make it as your basic source of income. Kasi sa totoo lang, kung maliit lang yung following mo, maliit din lang ang kita mo. For me, this is my side hustle. Ang trabaho ko talaga is isang dishwasher sa isang cafe. Minsan dishwasher, minsan janitor, minsan gumagawa ng drinks or barista. So I don't rely on content creation as my basic source of income. Pahabol pala bago ko tapusin tong video. Sinusubukan ko rin pala ma-monetize sa YouTube at sa ngayon meron akong 230 subscribers sa channel ko and pwede mo ba akong tulungan? Please, by subscribing there. Ilagay ko yung link ng YouTube page ko sa description or sa comment section. Sana mag-subscribe ka. Iba rin yung pinopost ko minsan dun sa YouTube channel ko compared dito sa Facebook page ko. And another pahabol pala, yung nabanggit ko, yung pinagwo-workan ko is sa Rewind Cafe Baguio. And I hope kumain ka dun para may pasahod sa akin. Sige na, try mo dun. Kain ka. Ito yung address namin, no? And with that, maraming salamat sa panonood. Thank you very much.